Alleluia, Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata, sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bagamat umuulan, hindi maganda ang panahon dito sa Maynila, makulimlim, basa ang kalsada at madulas. Narito pa rin po tayo sa pambansang dambana ng Jesus Nazareno. Iniaalay ang ating mga panalangin at pasasalamat sa ating Poong Jesus Nazareno. Lingunin naman po natin yung mga katabi natin, sa harap, sa likod, sa tabi. Sabihin po natin, God bless you. Good to bless everyone. Ayan. Ano po ang higit pa sa pagsunod sa utos ng Diyos? Meron bang hihigit pa sa pagsunod sa utos ng Diyos? O yun na yung pinakarurok? Isang katanungan pa, bakit kayo nagsisimba? Bakit kayo sumusunod sa alituntunin ng simbahan? Bakit kayo nagbibigay? Bakit kayo tumutulong? Bakit kayo nagpapakita ng paggalang sa iba? Bakit po? Dahil yan ang utos ni Jesus? Dahil ang utos ng Diyos? Kaya susundin ko. Mayroon pa ba talagang mas mataas pa, maliban, o higit pa sa pagtupad o pagsunod sa utos ng Diyos? Puntahan po natin yung Ebanghelyo at tignan po natin, baka ito ay may sinasabi.
Isang lalaki ang lumapit sa Panginoon at ang tanong niya, ano pa ang pwede niyang gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? At sinabi ng Panginoon, ang sagot niya, bakit mo tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Ano po ibig sabihin ng iisa lamang ang mabuti? Sa English po, ang translation niyan, why do you ask? There is only one who is good, and that is God. Sinasabi po, ang sagot ng Panginoon, imbis na sabihin niya kung ano yung dapat gawin, okay, ito po, malinaw po ito ha. Ang tanong kasi, ano pa ang dapat gawin niya para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ng Panginoon, hindi yung kung ano yung gagawin. Malinaw po? Ang sagot niya ay kung sino ang mabuti. Nakita niyo pa pagkakaiba? Hindi nagbigay ang Panginoon agad-agad ng mahabang listahan, bagamat ito ay binanggit sa bandang huli. Ang sagot ng Panginoon sa lalaking nagtatanong kung ano ang pwede niyang gawin pang mabuti para magkaroon ng buhay na walang hanggan ay isang tao, ang isang Diyos. Who ang sagot niya, hindi what. Maliwanag po? Maliwanag. Sa makatibid, ano ibig sabihin ng Panginoon? Meron pang hihigit sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. At ito, ano ito? Isang ugnayan sa isang Diyos. What is more important than obeying the commandments of God is to have a relationship with God. May pagkakaiba ba yun? Meron. O tingnan niyo po yung, naalala niyo yung talinhaga ng alimughang anak. Yung bunso, kinuha yung mana, nagpakariwara. Nung ito ay natauhan, nagsisi, bumalik sa ama. Tinanggap ng buong init ng ama. Pero may karugtong yon. Yung panganay dumating. Nakita niya, nagkakaroon ng party, celebration dahil yung kanyang kapatid ay bumalik at tinanggap ng ama. Ano nangyari doon sa panganay? Nagtampo. Ayaw pumasok sa bahay. Eh nalaman nung ama. Eh di nilabas nung ama. Sinundo nung ama. Ano tanong niya? Ano sabi niya doon sa ama niya? Ano sabi nung panganay? Ama, buong buhay ko sumusunod ako sa iyo. Itong anak mong ito, laging suwail yan. Tapos nung bumalik, ipinagpapatay mo pa ng isang baka para magdiwang, para magpiesta. Samantalang ako, na sumusunod sa lahat ng utos mo, hindi sumuway sa iyong mga utos, ni kambing, hindi mo ako ipinagpatay para magparty kami ng mga kaibigan ko. Ano nakita niyo dun sa panganay? Nalimutan niya ang kanyang pagiging anak sa kanyang ama. Kaya pala niya ginagawa ang lahat ng kanyang pagsunod ay dahil may hinihintay din siya na kapalit. That answers the question, ano yung higit pa sa pagsunod natin sa kautusan ng Diyos? Ito ay ang personal at malalim na ugnayan sa Diyos. Bakit mas importante iyon? Dahil kapag mayroon tayong buhay, personal at malalim na ugnayan sa Diyos, ang lahat ng mga utos niya, madali nating gagawin. At kusang loob pa natin itong gagawin. Hindi napilitan at walang hinihintay na kapalit. Bakit?
Kasi ang mas mahalaga ay yung pagmamahal niya sa Diyos. Iba yung mga anak. Yung mga anak, gagawin niyo ang lahat. Kahit hindi iniutos ng inyong ina o ng ama, kahit hindi inihabilin sa iyo, pero dahil mahal mo ang iyong nanay, mahal mo yung tatay, kahit hindi niya sinabi, gagawin mo. Kusa mong gagawin. Kahit hindi nakasama doon sa mga bilin niya sa listahan ng bilin, gagawin mo. Bakit? Alang-alang sa iyong minamahal na ina o ama. Big difference. It's a big difference. Kaya yung lalaki sa Ebanghelyo, nung sinabi ng Panginoon, ito gagawin mo, wag kang papatay, wag kang magnanakaw, wag kang mangangalunya, wag kang magsasaksi ng kasinungalingan. Ginagawa ko na po yan. Talaga. Sige, ganito gawin mo. Ipagbili mo lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa mahirap, saka ka bumalik sa akin. Ano nangyari dun sa lalaki? Anong ginawa niya? Tumalikod at nakayukong lumayo sa Diyos. Bakit? Ano sabi sa Ebanghelyo? Mayaman Sobra namang sakripisyo yon. That's too much. Hindi ko kaya yon. Sa makatubid, ang kanyang hangad lang sumunod. Pero wala siyang ugnayan talaga sa Diyos. Dahil kung tunay na may ugnayan at nagmamahal siya sa Diyos, lahat kaya niyang isuko alang-alang sa isang minamahal na Diyos. Big difference. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Kaya ano paanyaya sa atin? Ang paanyaya sa atin, isentro natin ang ating pananampalataya, lagyan natin ng kahulugan ng ating pagsunod at pagsasakripisyo, alang-alang sa ating pananampalataya. At ano ito? Ang pinakasentro, ang pinakarurok, ang pinakadahilan ng lahat ng ating ginagawa ay dahil sa ugnayan natin sa Diyos. Dahil mahal ko si Lord Mahal kita, mahal na po ang Jesus Nazareno. Kaya lahat ng ito ay kaya kong gawin. Dahil mahal kita. Dahil ikaw ang pinakamahalaga. Ang pagsunod ay isa lamang na katunayan na mahal kita. Una at higit sa lahat, mahalaga sa atin ang ugnayan natin sa Diyos at tayo ay may personal na ugnayan at pagmamahal sa Kanya.